Hello po. Kumusta na po? So, ilang araw na lang po ang ating ginagawang paghahanda, no? 3 araw na lang. So, magkikita-kita na tayo doon sa malaki ang rallying isasagawa natin sa Lunes na po. So, araw ng Sabado ngayon. Teka, Biyernes ngayon, Biyernes. Okay, so bukas Sabado. So, ngayon, meron lang akong isang tatalakayin na sinabi ng isang komentarista din dito, no? Vlogger din ito. Pero hindi basta-bastang vlogger ito. So dito, wala naman akong nakitang hindi magandang mga tawag diyan, mga lumalabas sa bibig niya. So, ito lang, meron lang siyang mga opinion, no? Bago pa nangyari ngayon na nalipat na sa talagang Quirino Grandstand yung ating rally. Kasi dati kasi dyan din talaga yung venue natin kaya lang dahil nga sa may mga nauna nang nakabook dyan, so nalipat tayo sa Liwasang Bonifacio. Pero ngayon po, dahil sa napagbigyan, nag-giveaway yung dyan, yung naunang nag-book dyan, so ibinigay sa atin yung space. So nandyan tayo ngayon, no? Dyan ngayon ang ating venue sa Quirino Grandstand na po, no? O dyan sa may Lunita yan, banda, no? So, ito na yung ito na yung sagot doon sa sinasabi ng isang vlogger na ito. So, pakinggan natin ha. Okay. Factual lang naman yung sinabi ko na ang posibleng rason niyan, kapag nag-mobilize ka doon sa Liwasan, kaya ba nila yan? Ay no, sa Luneta. Kapag nag-mobilize sila sa Luneta, ang Iglesia ni Cristo, kaya ba nila yan? Kaya nila yan. So, ang mga miyembro niyan, pag sinabing, punta kayo ng Luneta, ay kaya yan. Kaya lang, ang gastos. Alam nga namang hindi nila sagutin dyan yung pagkain, yung sasakyan. Di ba? Kaya ang ginawa nila, anong style nila? Ang style nila, doon na lang sa kanya-kanyang, anong tawag doon? Lokal. Yun. Ang tawag nila dyan, lokal, di ba? Sa atin kasi, sa Katoliko, ang tawag niyan, parokya. Sa kanila, lokal. Ang rally nila, doon na lang sa kanya-kanyang lokal. Magmumobilize na lang sila sa Liwasan, ay ng Manila, Liwasan. Ditipid ng gastos. Di ba? Mali ba yung sinabi ko ngayon na yun? Di ba tama? Dito po sa bahaging ito ng inyong pananalita is nagtanong kayo kung mali, no? Mali ba? Sabi niyo. So, maling-mali po talaga kayo. Kasi nga po, hindi po yun ganun. Hindi po yun ang dahilan. Sinabi ko nga po kanina na hindi po yan ang dahilan kung bakit hindi kami sa Luneta natuloy at doon na lang sa Liwasang Bonifacio, no? So may ibang dahilan po, no? Hindi po yung sinasabi ninyong nagtitipid ng iglesia, no? Kasi gaya ng sabi ko nga po kanina uli na wala pong ginagawang pagtitipid ng iglesia, no? Para sa akin hindi ko pa na-experience na nagtipid ng iglesia kung ang paggugugulan din man lang, no? Ay ang mga ganyang aktibidad, no? Mga gawain sa iglesia, lalo na sa kaisahan, no? At pakikipagkaisa nga namin sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Kasi kung ano po yung naipasyahan aktibidad, so kahit sang sulok po ng mundo yan, no? Sang sulok ng Pilipinas, ginugugulan po yan. Ginugugulan po yan ng lubusan, no? Ganun po yan siya. So, wala pong hindi po iniinda ng iglesia yung pagtitipid kasi yun nga po ang diyan nga po ginagamit, no, yung mga handog namin. Kaya kami po is masagana po kami kung maghandog, no, pag-buloy. So kasi meron pong pinag-uukulan, mayroong mga pinaghahanda ang mga bagay. Ganun po yun siya. Saka ito pa yung isang sinabi ninyo na talagang maling-mali kayo dito, no? Ito, pakinggan niyo kung itong sinabi ninyo. Ang Luneta, napakalaking
tao ang kailangan nila doon. Kaya ba nila yon? Yes. Pero magagastusan sila ng malaki. Siyempre, nagtitipid din yan. Ayaw mabawasan yung yaman ng iglesia. Ha? So, dyan po, sa bagay na yan, no, sinasabi ko po sa inyo, nagmintis po kayo, no? Wala pong ganon isipan. Mali po yung sinabi ninyong dahil sa ayaw mabawasan ng yaman ng iglesia, no? Hindi niyo po alam ang ukol sa ganyang bagay sa iglesia. Kung pakikinggan kasi, no, kung diringgin natin yung sinabi mo, para ano ba, hindi maganda ang dating, no? Parang may ano ka, parang meron kang pinupuntuhan, no? Kaya nga ito ayan ang dahilan kung bakit ako nagsasalita, no? Para maitwid ba yung mga mali, yung mga impluwensya na nakukuha ng mga tao diyan sa mga maling mga argumento, no? Opinion, no? Number one, opinion na ipinaparinig ka agad sa mga tao. Kasi pag nagsasalita tayo dito, no? Tulad yan, kayo po sa pagsasalita ninyo, tuloy-tuloy yung sinasabi, so may mga bagay na nasasabi kayo na hindi na po tama, no? Hindi na po tama. At siyempre, kung naka-live kayo, may nakikinig, so tuwang-tuwa sa inyo yung nanonood sa inyo. So, kawawa yung pinag-uusapan ninyo. Ganun yan siya. No, siguro gets nyo po yan. Alam ko po, matalino po kayo. Alam kong alam nyo po kung anong ibig kong sabihin. So, iwanan na po natin yan, no? Dito tayo sa isa pa pong sinabi ninyo, ha? Ino-quote ko lang ito para siyempre, ang mga sinasabi ko dito is merong batayan, no? Merong basihan. Okay. Hindi ibig sabihin na nagkaroon ng investigasyon ang Quadcom, medyo mainitan ang investigasyon. 'Di ba? Mainitan yung investigasyon. Ha? At maraming nangyari doon sa pagdinig ng Quadcom. Parang telenovela nga, sinubaybayan natin. Pero, tinitingnan ba natin na mamamayang Pilipino na yung pagdinig ng Quadcom, yung pagdinig ng Camera ay kaguluhan? Kasi pag sinabi mong peace rally, kapayapaan, ibig sabihin, ang tingin mo mayroong problema sa Pilipinas na magulo tayo. Di ba? Di ba? Pag ibig sabihin mo ng kapayapaan, ano bang kabaliktaran ng kapayapaan? Kaguluhan. May kaguluhan ba tayo? May kaguluhan ba sa bansa natin ngayon? Ha? Sige nga. Ha? Oh. Sandali, break muna tayo, mga kaps, no? Saka mga kababayan. Mamaya natin, na tapusin yung mga sinasabi niya. Tapos shoutout dito yung mga kapatid natin sa Myanmar, no? Sa ibang bansa. So, shoutout po sa mga kapatid dyan. Mabuhay po kayo. Ingat po tayo palagi. So, mayroon pa dito sa bansang ITO daw, no? Okay. Salamat po sa inyo pong panonood. Okay. Supportahan lang po ang aking YouTube channel, Nobs Vlogs. Okay? So, subscribe lang po. Ito pa, sa mga okay, dyan po sa Metro Manila, no? Mga kaps dyan. So, nalipat na po kayo, no? Nalipat na po ang venue dyan. Dyan na po sa Perino Grandstand, no? Yan na po yung final na lugar dyan. So, okay. Tuloy tayo. Pakinggan natin siya. Ano tayo? Wala tayong nakikitang kaguluhan na nangyayari sa bansa. Wala. Ang pagdinig ng Quadcom, hindi natin tinitingnan na kaguluhan. Bakit? Magulo na ba ang bansa natin ngayon? Ako hindi ko nakikita na hindi ko nakikita na ang mga nangyayari ngayon kaguluhan yan. Ha? Magkakagulo yan kung kagagawan ng mga DDS. Tama? Ang magdadala lang naman ng kaguluhan DDS. Ha? 'Di ba? Ang posible lang na magdala ng kaguluhan, DDS. Pero yung mamamayang Pilipino, wala tayong nakikita na kaguluhan. Ha? May kaguluhan ba? Pwede kung may mga barila na nang nangyayari, malawakan na ang karahasan. Nagbabarila na, patayan dito, patayan doon. So, ako magsasalita ako tungkol dyan. Yung pagdinig sa camera at saka Quadcom na sinasabi ninyo,
is sinabi ninyo, ano ba sa pagtingin natin? Mayroong kaguluhan na nangyayari. Hindi po maikakaila po 'yun no? Hindi po sa pagtingin natin. Nakikita po talaga natin, no? Nadidinig po natin kasi nanonood tayo no? So, kung ako tawag doon? Mag-evaluate noon, yung ginagawa nila doon, kakagulo talaga sila. At saka, sabi nyo, bakit nga, no, rally pang kapayapaan? May kaguluhan na bang nangyayari? Ganun ang parang nabanggit niyan. May kaguluhan na bang nangyayari? Ganito lang po yan. Kailangan pa bang may mangyari? No? Kailangan, hintayin pa ba nating yung talagang nandyan na yung gulo, saka tayo sisigaw ng kapayapaan, kapayapaan, gano'n? Aabot yun doon. Aabot yun doon. Kung hindi mapipigilan yung dito, yung mga sekretong gulo na nasa taas. Kasi, saan mapupunta ang mga command tungkol doon? Sa patayan na yung gira na barila na sundalo, kung ano dyan, civil war na nga, no? Halimbawa, saan magmumula ang command doon? Diba, galing dyan sa taas? Yung mga utak nila dyan sa taas, yung mga isip nila, no? Siyempre, bawat isa mayroong layunin, mayroong hinahangad, no? Doon yan magsisimula, no? Kasi tayo, mga mamamayan, nakikita natin, nag-oobserba tayo kung anong nangyayari sa paligid natin, lalo na sa bansa natin, no? Yung panggobyerno, alam natin yan. Alam natin yan. So, sila doon, nung naghihiring-hiring sila, nakafocus ang utak nila doon sa kung paano nila gampanan yung kanilang mga tungkulin doon, no? Paano nila may pagtagumpay, bawat isa doon. Doon sa Quadcom committee, tsaka dito naman sa mga resource person, no? So, nandoon ang isipan nila. So, lahat na doon, nagpagalingan na sila. So, sa bagay na yon, doon nasisindihan po yung yung kaguluhan. Sana nakikita natin. Ikaw, kung di mo nakikita, pero ako, nakikita ko. At di ako naniniwala hindi nakikita yan, no? Ng maraming manonood. Quadcom o ano man, yung mga resource person, kahit sino doon, hanggang sa mga pulis, hanggang sa kung sino-sino yun, no? Na mga na-contempt, no? May dahilan po bawat kampo, mayroon pong rason bawat isa. So, nagkakaroon ng debate, no? Nagkakaroon ng away na po yun, no? Away na po yun. Mayroong nagagalit, no? Na nawawala na sa tono, no? Nawawala na sa tono. Ay kung iba pa yung pagsasalitain doon, abuso ang ginagawa ng Quad Committee. Dito naman sa mga resource person, nangyari doon parang lumalabas na wala nang paggalang sa committee. Ganun yun siya. So, lahat doon malalaking mga tao. So, dyan, makikita natin, walang nagpapatalo dyan, no? May kampo ang kabila, may kampo ang kabila. Sabi mo nga, dito kung tuloy pa natin yung sinabi mo is, walang gulo. Siguro, pagmumula ng gulo dyan, is yung mga DDS. DDS lang naman ang gagawa ng gulo. Di ba? So, dyan sa puntong iyan, hintayin pa ba nating dumating yung ganun? Samantalang ang rally na Iglesia ni Cristo, parang prevention ba, no? Prevention is better than cure. Sabi nga, kailan pa tayo kikilos, no? Kailan pa natin sabihin nga gagamutin yung may sakit kung malala na? Kung sintomas pa lang, alam na natin may sintomas na, pabayaan na lang muna. Sige, wala pa yan. Kaya pa yan ang kidney mo. No? Nung tumaas ng kriya, hindi na na-collapse na, saka pa lang magkukumog na, gamutin yan, dalhin doon sa ganon. Kasi tayo nakikita nga po natin. So, wag nating sabihin na, bakit magrarally ang Iglesia sa kapayapaan? Bakit para sa kapayapaan? May gulo na ba? Magulo ba? Pilipinas, no? Iniisip ba natin na may gulo? Hindi natin iniisip na may gulo. Nakikita na po natin na may gulo. No? May gulong darating. Ganon yan siya. Ako di ako naniniwala pag natuloy itong impeachment kay Sara. Siyempre, di basta-basta po yung impeachment, no? Disqualification na po yan sa isang tao para maglingkod sa bayan. So, wala na siyang ibang
posisyon na matatakbuhan, no? Pag halimbawang nagtagumpay yan, no? At na-desisyonan talaga siya. So, payag kaya yung grupo niyo doon? No? Ang boto niyan, no? Dikit lang sila ng PBBM, di ba? Ano kayong mangyayari? Sino kayong papalit, no? Sino? Ganon ba? Nakikita ko. Hindi ako pumapabor doon, ha? Yung nakikita ko. Kasi supporter sa kabila, parang kalahati, eh. Hati ang Pilipinas, no? Mindanao, Visayas, Luzon. Kung halimbawa diyan kayo sa Luzon, dito Mindanao, ang Visayas nasa gitna, at tingin mo, so anong mangyayari? No? Ganon yan siya. So marami mga panukalang batas pa nga ginagawa na maghati ang, no? Nakikinig yung mga kapatid nating mga kababayan nating mga Muslim. Matagal na yun gustong separate ang ano nila. Oh, di ba? Oh, di ba? Nakikita ninyo? Ganon yan siya. So, ang layunin ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan, kung maaari magkasundo, no? Ang dalawang grupo. Kahit sa inyo po, sa panig po ninyo, kung saan kayo kampi, dito kayo sa kampi, o kung may iba pa kayong grupo, o at saka yung ibang grupo pa dyan, no? Na may kanya-kanyang faction na, no? Kanya-kanyang kampo na, may kanya-kanyang adhikain, mga mithiin na, no? Kasi labasan na dun eh, no? Labasan na dun eh. Kasi doon lang sa Congress, no? Napakarami nang nagsalita doon na kung sino-sino, no? Matatalinong mga tao na hindi konforme ang bawat isa. So may kanya-kanya pong kampo yan, grupo. Ganun siya. So, Iglesia ni Cristo po, neutral po. Sa gitna kami. No? Kasi nga po, pag nagkaroon nga ng kaguluhan ganyan, halimbawa lang, no? Na hindi napigilan yan, so, wala na. Sasambulat. Pag sumambulat na yan, so anong mangyari sa bansa natin, no? Baka magde-declare ng martial law. Di ba? Hindi tayo politiko, pero nakikita natin, no? Nagmamasid lang kami. Alam namin kung magbalanse. Hindi namin masasabi kung sino yung tama, sino yung mali. Pero, pag may time na makikita namin kung sino yung pupunta sa mali. Ganun yan siya. So, dito sa amin po, is purely pangkapayapaan lang po kami. No? So, huwag nating sabihin na walang kabuluhan ang gagawing rally na ito. Dahil pag ito ay dininig, no? Ang pagdinig kasi dito, yung magkasundo. So, siyempre, pag nagkasundo, mangyari, walang matutuloy na impeachment. Di ba? Yun naman ang gusto ng Pangulo eh. Di ba? Kung maaari, wag na lang, no? Wag na ituluyan, no? Kasi walang may dudulot na, doon sasabi niya walang may dudulot na mabuti, no? So, alam niya na yun. Mag-aalam na natin yun. No? Yung kaguluhan, di na magiging mabuti yun. Yung awayan, di na magiging mabuti yun. Yung may mag-threat doon sa Pangulo, hindi na mabuti yun. Isa na yun. Di ba? Di ba? Nagsisimula na yung mga hindi makakabuti sa bansa na sinabi ng Pangulo, nagsisimula na. Ganun yan siya. No? Tulad sa inyo, may rally kayong gagawin sa 18. Ano namang rally yun? Di ba? So, doon ba sa rally ninyo, wala bang sasalungat doon sa inyo? Yun kasi, yung ganyan, yung sa inyo, mayroong pinupunteriya. You Sa amin, ang rally namin, wala kaming pinupunteriya doon. Hindi sa kay PBBM, hindi sa kay BP, hindi doon sa mga grupo-grupo dyan na sinasabi ninyo na iba-ibang grupo, hindi kakasundo ng sambayan ng Pilipino, lalo na po yung mga namumuno sa ating bansa, no? Yung mga nasa taas. Kasi, tao kasi, yung malasing sa kapangyarihan, no? May mga pera na, maalwa na sa buhay, mabili nilang gusto nila, makain nilang gusto nila, makapunta sila sa kung saan-saan na gusto nila, no? Na kayang-kaya nila. Pero, pag ang kapangyarihan ang gusto mong kunin po, no? Tawag yan, yung nire-reach mo yung kapangyarihan, wala pong ganap na makapangyarihan dito sa mundo, wala po. At ang tao po, wala pong satisfaction sa sarili. May gusto ka ngayon, gustong-gusto mo na.
makukuha mo, nakuha mo na yan, meron pa. Gusto mo pa. Hanggang sa meron pa. Meron nga nakasulat nga sa Biblia, no? Anghel na nga yun, ginawa ng Diyos na anghel. Pero gusto pa niyang agawin ang trono ng Diyos. Di ba? Ganun yan siya. So, dito sa atin, kung ako lang po sa inyo, inikayat ko na rin po kayo na suportahan nyo na lang po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, ang malaking rally na ito ay lulunsad sa January 13. Kasi po, pag dininig po ito at nagtagumpay ito, ang benepisyo po nito ay sa taong bayan sa bansang Pilipinas. So, kapayapaan po. Siyempre, pag bumayag sila, pag ito ang naging, ito ay sinunod nila, so, ito magiging gabay nila para gawin ang kapayapaan. So, magkaroon ng panibagong programa. Ano ba yan? So, pahala na sila. Matatalino sila dyan, no? Ang importante mo, pagkasundo muna natin. At wag sumambulat ang isang kumpol ng dinamita na yung pabilo niya doon is nakaumang na po yung lighter doon, nakaumang na po yung posporo doon, kinikis-kis na yung posporo doon. Once kasi na naisindihan doon sa pabilo, tatakbo doon, no? Sisindi sa sagitsit mo yan, papunta doon sa pagsabog. Sino sa atin ang tatakbo doon para patayin yung pabilo, nung dinamita na yun? Na alam natin sasabog yun. Sige nga, meron bang Superman dito sa atin, no? Natatakbo doon para patayin yung sumasagitsit na pabilo papunta doon sa sabog na kumpol ng dinamita. Sana gets ninyo po, no? Ganyan po yan. So, hanggang dito lang po, no? So, huwag niyong mamasamahin ko po yung sinabi ko, mga naging komento ko. Comment lang po sa baba kung ano po yung pwedeng sabihin nyo. So, pakikinggan lang po natin kung ano po ang mga reaction, mga komento ninyo ukol sa bagay na yan. So, huwag kalimutan po, supportahan na rin po ang Nobs Vlogs, no? Salamat po. Magandang araw po sa ating lahat.